Tayo po ay nagpapatuloy sa serye ng aralin tungkol sa mga ginawa ni Jesus na nais din niyang gawin natin sa iba. Sa nakaraang 6 na araw po ay tinalakay natin na tayo ay pinatawad, kinahabagan, binigyan, inibig, tinanggap, pinaglingkuran, at ngayong umaga po ay malalaman natin na tayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Korinto chapter 5 verse 18 to 20. Babasahin ko po. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami na may inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga kami mga sinugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya na mismo ang gumawa ng paraan para tayo makalapit sa Kanya. Sa kabila ng katotohanan na ang tao ay marumi at hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ay kasuklam-suklam sa banal na Diyos. At dahil sa kasalanan, ang tao ay napalayo, nahiwalay at naging kaaway ng Diyos. Subalit sa pamamagitan po ni Kristo ay binilang niya tayong mga kaibigan. Nilimot ang ating mga pagsalansang at hindi na itinuring na kaaway. Unawain po natin na past tense ang mga salita na nabanggit sa taas. Ibinilang, nilimot, itinuring. Tapos na po, ginawa na niya na isakatuparan na bago pa natin malaman. God did it voluntarily on His own, kahit wala tayong pagsangayon. Determined po ang Diyos natin na gawin tayong kaibigan. Desidido siya sa kanyang layunin. Paano niya ito isinakatuparan? Paano niya po ito pinangyari? Dahil sa habag at dakilang pag-ibig ng Diyos, sa tao ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na manaog dito sa lupa para isakatuparan ang kanyang dakilang layunin at bilang pagtalima sa kalooban ng Ama ay hinubad pansamantala ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa langit na naog sa lupa. Isinilang nga siya sa katawang tao at namuhay kasama natin, kasama ng mga makasalanan upang bigyang daan at isakatuparan ang pagliligtas na nais ng Diyos Ama para sa makasalanang sanlibutan. Ang pagkakatawang tao ni Jesus ang dahilan kung bakit merong Pasko na ating ipinagdiriwang. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kayo nag-Christmas sa bukas pa. Kami sa Laurel ay nung last Sunday. Simple lang aming fellowship pero masaya naman. Walang umuwing luhaan. Ang Pasko ay panahon para magsaya. Ito ay sinisimbolo ng makulay na mga parol, pailaw at Christmas tree, merrymaking, party-party, and exchange gift. May nagsasabi pa nga na ang pagbibigayan daw, ang diwa ng Pasko, na para bang sa regalo at pagbibigayan natatapos ang lahat. Pero hindi po ganun kababaw ang Pasko. May mas malalim at makabulang dahilan bakit kailangan nating magdiwang. Ito ay panahon ng pagbabalik pasalamat sa Diyos. Sinasariwa at ipinagbubunyi natin ang pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas. Sa pamamagitan niya ay naring ganap ang makasalanang tao. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at ginawa tayong kaibigan ng Diyos. Idinagdag pa po ni Pablo na ang mga apostol at mga tagasunod ni Jesus ay ginawang mga sugo upang ipamalita ito. At hindi lang basta ipamalita. Kalakip ng kanilang gawain ay ipakiusap sa mga tao na tanggapin ang pagkilos ng Diyos na sila ay maging mga kaibigan alang-alang kay Kristo. Ang nais ng Diyos ay isang two-way street na ugnayan. Binilang tayong kaibigan at inaasahan din naman niya na tayo ay magkikipagkaibigan sa Kanya. Hindi po one way. Hindi siya lang
Ang nais niya ay may bigayan. Dito marahil nagsimula ang idea ng exchange gift, na ginawa na natin kaugalian. But in truth, His friendship must have reciprocal response from us. Ang kanyang pakikipagkaibigan ay meron dapat katumbas na tugon mula sa atin. Ang mutual understanding ay mahalaga para sa isang matagumpay na relasyon, maging sa mag-asawa, sa magkaibigan, o sa negosyo man. Two-way, mutual trust and respect is a prerequisite for any successful, happy relationship. At ito ang nais ng Diyos para sa atin. Ang sabi po ni Pablo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Sa English, be reconciled to God. Tanggapin. Makipagkasundo daw tayo sa Diyos. Hayaan ang wika niya. Payagan siya, i-allow natin, tanggapin. Imagine mga kapatid, ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nakiusap sa tao na tanggapin ang alok ng pakikipagkaibigan. Sino ako para alukin at pakiusapan ng Diyos? At sino tayo para tanggihan itong? Dalawang ulit binanggit sa talata ang salitang pakiusap. Sa verse 20 po, ay ganito ang sabi, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin, at kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Present tense, sa ating panahon, pangkasalukuyan. Bakit kailangan natin makipagkasundo sa Diyos? Sapagkat tayo'y naging mga kaaway niya dahil sa kasalanan. Napalayo tayo sa Diyos. Pero alang-alang nga kay Jesus, ay siya na ang gumawa ng unang hakbang at ginawa tayong mga kaibigan by His own initiative. Ang kailangan na lang natin gawin ayon kay Pablo ay makipagkasundo, be reconciled to God, bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Ngayong umaga ay bubulayin natin kung ano ang biyaya ng pakikipagkasundo at pakikipagkaibigan. Biyaya ng pakikipagkasundo at pakikipagkaibigan. Una po ay kapayapaan. Nasusulat po sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 1. Sabay po sa akin. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa NIV po ay ganito ang sabi, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, tayo ay pinawalang sala at nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos Ama. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung hihimayin po natin ito, ang tao daw ay pinatawad sa kasalanan at nagkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesus. Nangangahulugan na ang mapayapang relasyon na meron tayo sa Diyos ay nangyari o naging posible dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Na kung wala si Jesus, ay hindi natin makamtan ang mapayapang ugnayan sa Diyos. Bakit po si Jesus? Dahil si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Mababasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6 ang ganito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Nang dahil kay Jesus ay nakamtan natin ang mapayapang ugnayan sa Diyos, ginawa tayong kaibigan ng Diyos at pinagkalooban ng mapayapang ugnayan sa Kanya. Ang mapayapang kaugnayan ang titiyak na hindi tayo dapat mangamba sa piling ng ating Panginoon, na wala tayong dapat alalahanin dahil kaibigan natin siya. Sagot niya tayo sa anumang pagkakataon o pangyayari. Bahala siya saan man o kailanman. Meron ka bang alalahanin o pinangangambahan, kapatid? Naalala ko po si Pupoy nung siguro 2 weeks ago.
Maghapon yata silang umikot para mamigay ng invitation at regalo sa mga ninong. Sobrang kaabalahan, napansin ko. Maliban sa excited ay syempre naunawaan ko na gusto niyang matiyak na maayos ang lahat bago ang araw ng kasal. Subalit kung ang kanyang event planner o organizer ay magaling at mapagkakatiwalaan, ay wala dapat alalahanin. Kapag sinabing sagot ko ang lahat ay panatag dapat ang kalooban at hindi siya napagod o nagpakaabala pa. Ganito po ang ating Diyos. Sagot niya tayo sa lahat ng bagay. Magaling, maasahan, makapangyarihan at hindi nang iiwan. I will not forsake you, sabi niya. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Parang wala Naniniwala ba kayo na hindi tayo iiwan ng Diyos? Amen. So kung ganun po, wala na tayong dapat ikatakot. Wala na. Naalala ko lang, ito po ay personal kong kwento. Noong sobra po ang aking pangamba at takot nung ako ay nag-retire noong 2021, September 2021. Hindi ako mapakali sa kaiisip kung ano na ang bukas. Ang mga pangangailangan at paano masusustain ang lifestyle na kinasanayan na sa mahabang panahon. Tiyak kako na magbabago ito at maapektuhan ang aming pamumuhay dahil aasa na lang ako sa pensyon na wala pang kalahati ng aking buwan ng sahod at pailan-ilang tawag mula sa private hospital. Kaya ganun na lang po ang aking takot. Ang sumunod na 3 buwan, October, November, December, talagang very stressful. At minsan natidepress ako. Pinalakas lang ni Mama yung loob ko Sabi niya, ano bang pananampalataya meron ka? At pinaalala niya sa akin yung verse tungkol dun sa mga halaman, mga bulaklak, mga ibon sa parang na hindi na gugutom. Kahit wala silang ginagawa, hindi sila nag-iipon. At totoo nga naman po, hindi kami nagutom. Kumakain kami ng tama sa oras at sapat at nabibili namin aming pangangailangan. At sa totoo lang po ay higit kong naranasan ang pagdaloy ng mabiyayang pagpapala ng Diyos sa tuwing ako'y nakakatulong sa mga kapatid o gawain sa iglesia. At na-enjoy pa rin namin ang kinasanayang lifestyle. Nakapag-travel pa rin kami, nagagawa namin yung dati. Sabi ko, wala namang kulang. At higit sa lahat ay pinaranas pa niya sa amin ang mga hindi inaasahang bagay. Mga bagay na hindi ko hiniling, ni pinangarap, ay ipinagkaloob niya. Nakaka-amaze mga kapatid ang pagkalinga at pagpapala ng Diyos. Kalaki po nito ang assurance ng kanyang kapayapaan. Ngayon ay hindi na ako nag-aalala. Kahit 1 linggong walang tawag. Tiwala akong hindi ako pagkukulangin ng aking Diyos. Panatag na ang loob ko at meron akong kapayapaan sa pananalig that He will not forsake me. Meron po tayong kapayapaan sa ating pagtitiwala dahil sagot tayo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin ay matibay na pananalig at lubos na pagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ikalawa po ay kaligtasan. Una ay kapayapaan, ang pangalawa ay kaligtasan. Ang isa pang biyaya ng pakikipagkasundo at pakikipagkaibigan sa Diyos ay kaligtasan. Makasalanan ang tao, given na po yun, at naniniwala tayo na ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Walang kakayahan ang tao na mailigtas ang kanyang sarili sa hatol laban sa kasalanan, kahit paanong pagsisikap para dito. Sapagkat walang tao nakasunod sa lahat ng kautusan. Ayon po sa mga taga-Galatia, chapter 3, verse 10, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. May nakasunod ba sa lahat ng kautusan? Wala po. Sa likas na kasamaan ng tao ay parati siya nagkakamali at gumagawa ng pagsalansang. Isang maliit na pagkakamali ay sabit na, madungis na. May mga naniniwala po kasi
na sila daw ay hindi sila ganun likas na masama. At ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa mga pusakal na kriminal. Ang wika pa, hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako nang-hold up. At simpleng bisyo lang ang ginagawa ko. Na para bang may grado ang kasalanan. Para bang nasa eskwelahan lang sila na kapag 70 ang grade ay bagsak. Pag 75 pataas ay pasado na. Para bang pag ang grades ay 80 ay good na sila. Pag ang grades ay 90 ay very good. At 95 to 99% ay excellent ang grado. At kapag pasado ay ligtas na. Parang ganun ang tingin nila. Maaring ganito po ang pananaw ng tao. Pero iba po ang pamantayan ng Diyos. Ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi dinadaan sa grado o timbangan. Banal ang Diyos at sa kanyang pagiging ganap, hindi katanggap-tanggap kahit katiting na kasalanan. Bagsak ang tao kung ang batayan ng kaligtasan ay ang pagsunod sa kautusan. At ang kaligtasan ng tao ay hindi rin po batay sa kanyang kabaitan ni sa paggawa ng mabuti. Ito po ay upang walang sino man ang magmapuri. Paano niyo po pinalalaki ang inyong mga anak? Any idea? Turuan po natin silang palaging magpuri at magpasalamat sa Diyos. At imulat sa kanilang isipan na ang lahat na meron tayo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Likas po kasi sa tao ang magmalaki at magyabang, lalo na kapag merong achievement. Pag mataas ang grado ng anak, ay pinupuri ng nanay at pinagmamalaki na matalino ang kanyang anak. Tama po naman ito, kaya lang ay merong minsang may masamang epekto ang mga ganito. Tumatatak ito sa isipan ng bata at lumalaki ito na sobrang tiwala sa sarili. Pag-graduate sa high school at may honor, ay isipin niya na magaling nga siya. Confirmation ang sinasabi ng kanyang ina. Pagka-graduate sa college, ay magaling na naman siya. Kapag madali nakahanap ng trabaho, ay gayon din. Ang credits ay sa sarili. Pag na-promote sa trabaho, ay dahil lalong magaling ang sarili. Hindi kailanman naisip na bigyang papuri ang Diyos. Nakalimutan na ang lahat na meron siya ay dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag gumanda ang buhay, ay dahil sa sariling husay at diskarte. At hindi naisip na ang tinatamasa ay pagpapala mula sa Diyos. Likas na palalo ang tao. Ano po? Kapag nakarating sa langit, ang ganitong tao ay sasabihin ito, naligtas ako dahil sa aking galing, dahil sa aking kabaitan. Nagkawang-gawa ako, tumulong sa mga nangangailangan at mga dukha. At wala akong inaway na kapitbahay o ginawa ng masama. Ang credit ng kanyang kaligtasan ay batay sa mabuting gawa, husay ng sarili at kapalaluan. Ayaw ng Diyos na tayo ay magmalaki. Ang nais niya ay maging mapagpakumbaba ang tao at kilalanin ang tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay parangalan natin siya, luwalhatiin, purihin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay magmapuri o magmalaki at maging palalo. Ang sabi sa mga taga-Epeso, chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At sa Tito, chapter 3, verse 5 po ang sabi, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig, at tayo rin ay ibinago ng Espiritu Santo. Ang kapatawaran ng kasalanan ng tao at kaligtasan mula sa parusang kamatayan ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos lamang.
By God's mercy and grace alone. Wala pong bahagi rito ang tao. Ni ang mabuting pagbabago ng tao bunga ng pananampalataya ay dahil sa gabay ng banal na Espiritu. Ang sabi po, at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. We don't deserve it, but God gave it free. Ipinagkaloob niya ito ng walang bayad alang-alang sa kanyang minamahal na anak. Ganon po tayo kalakas kay Jesus. Ganon tayo minahal ng Diyos. Bilang review sa nakaraang aralin, ay atin pong nalaman mula sa Ebanghelyo na si Jesus ang perpektong kapahayagan ng Diyos Ama. He is the perfect revelation of God on earth. Siya rin ang perpektong tagapamagitan and the perfect sacrifice dahil wala siyang bahid ng pagkakasala. At si Jesus ang perpektong halimbawa na dapat nating tularan. Jesus is the perfect mediator between man and God na kung wala si Jesus ay hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama. Kung ibang tao na magitan sa atin ay tiyak na malaking kahihiyan at masaklap na kabiguan ang natamo ng tao. May lalapit ba tayo sa Diyos na makasalanan si Ferdinand o si Juan o kung sino pang magagaling na tao? Hindi po. Pwede bang mamagitan sa atin si Maria o matutulungan ba tayo ni Pablo para sa ating kaligtasan? Hinding-hindi dahil sila rin man po ay makasalanan kagaya natin na umasa rin lamang sa biyaya ng Diyos at pinaging banal sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwede ba tayong humingi ng tulong o gabay sa mga anghel o sa mga kaluluwa ng namatay na at pinaging banal ng Diyos? Hindi rin po. Madalas ko kasing naririnig ang ganito, mga kapatid, na sa mga naulila, sa mga namatayan. Daddy, gabayan mo kami ni Tutoy. Inay, makikita na po kayo ni Tatay sa langit. Gabayan nyo kami inyong mga anak. Ito po'y parati ko narinig. Excuse ha. Malaki po itong pagkakamali at pambabasto sa banal na Espiritu. Ito po ang sabi sa Lucas chapter 12, 10b. Ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Matakot tayo sa katotohanan ito. Bakit natin ipagkakatiwalang gabayan tayo na mga namatay na samantalang nang umakyat sa langit ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos Ama ang kanyang banal na Espiritu na manaog dito sa lupa para maging gabay natin at turuan tayong mamuhay ng may kabanalan. Sinabi ni Jesus sa Lucas 14:26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu Santo po ang ating gabay. Huwag tayong aasa sa iba pa man. Malaking paglapastangan sa Diyos na tumatawag tayo at nagtitiwala sa iba, samantalang sinugo na niya mismo ang kanyang sariling banal na Espiritu. At nang ibalita po ng anghel kay Juan ang pagdating ni Jesus, sa pahayag 22:8 ay sabi ni Juan, akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Si Juan po ay pinagbawalan ng anghel na magpatira pa sa kanya. Walang ibang dapat sambahin kundi ang makapangyarihang Diyos, aniya. Sa Kanya lang tayo dapat tumawag, magpuri, magpasalamat, manalangin, at gawin natin ang lahat ng ito alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Jesus sa Juan chapter 14 verse 13, at anumang hingi ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Si Jesus lang ang nag-iisang walang kapintasan, wala ni katiting na dungis ng kasalanan. Siya ang nag-iisang kordero ng Diyos na perfect mediator and perfect sacrifice para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Nag-iisang malinis
at nagniningning na dalisay sa paningin ng Diyos Ama. Wala nang iba pa. Kaya ang sabi sa mga gawa at sa kanino mang mga gawa, chapter 4, verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At nang dahil kay Jesus, ang makasalanang tao na nasagad sa karumihan ay naging malinis sa paningin ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos sa makasalanang tao na nagsisi at nanalig kay Jesus ay hindi na ang dungis na nabahid ng kasuklam-suklam na kasalanan, kundi ang kaningningan at kaluwalhatian ng kanyang minamahal na anak. Mababasa natin sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 10. Roma 5, verse 10. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Malinaw po mga kapatid, ang pagpakasakit at pagkamatayan ni Jesus doon sa krus ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagkikipag-isa kay Jesus, tayo ginawang kaibigan ng Diyos. Ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus naman ang katiyakan na tayo ay mayroong kaligtasan at mabubuhay rin kasama niya bilang pananagumpay laban sa kamatayan. Ang pangatlo po, mga biyaya ng pagkikipagkasundo at pagkakaibigan, intimacy with God, o matalik na pagkakaibigan. Lahat naman dito marahil ay mayroong kaibigan. Ano po? Pangit pagka wala kang kaibigan. Sa ating pagkikipagkaibigan, merong espesyal o nakahihigit sa iba. Sila ang matalik nating kaibigan. Minsan nahigit pa sa kapatid ang turing natin sa kanila. Siya yung parati mong kasama, kasalo sa pagkain, pag-break o recess, hingahan ang sama ng loob sa boyfriend o iba pang problema. Meron kayong personal na ugnayan at wala kang inililihim sa kanya. Close friend, BFF, Besi, kumare, kumpadre, tol, o iba pang katawagan. Matalik na kaibigan. Meron din tayong mga manggagawa, katulong, kasambahay, yaya, driver, pahinante, runner, katiwala o tauhan. Ang relasyon na meron tayo sa kanila ay may kinalaman sa trabaho o hanap buhay. Ang pagtitiwala ay limitado lang at malamang na formal o business-like. Hindi saklaw ang mga pinakaiingatan mong lihim at personal na problema o aspeto ng iyong buhay. Sila ang mga tinaguriang alipin noong unang panahon. Sunod-sunuran sa kanilang Panginoon, walang pribilehiyo o karapatan. Alipin, kampon, tagasunod, slave, underling, disciple o kaya ay follower. Ito ang katawagan sa kanila. Ang taong makasanlibutan ay alipin ng kasalanan. Ang kanilang ginagawa ay kung ano ang nais at ipinag-uutos ng kanilang Panginoon na tigib ng kasamaan. Sila ang tinatawag na kampo ng demonyo. Alipin ng kadiliman, si Satanas ang kanilang Panginoon, ang Diyos na makasalanang sanlibutan. Sila ang mga mamamatay tao, magnanakaw, mandaraya, sinungaling, mahahalang ang kaluluwa at walang pakundangan sa kanilang kapwa. Sa kabilang banda po, ang mga lingkod ng Diyos naman at tagasunod ni Jesus, ang mga alagad, ay ang mga alagad. Sila ang mga sugo ni Jesus at alipin ng katuwiran at liwanag. Ang ginagawa nila ay ayon sa kalooban ng Diyos. Gumagawa sila ng mabuti, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na sila at ayon sa katuwiran ni Jesus. Ang paggawa nila ng mabuti ay bunga ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ayon sa aral at turo ng mga apostol at bunga ng gabay ng banal na Espiritu. Mapalad na mga nilalang na binayaan ng Diyos na makaunawa sa mga lihim at hiwaga ng kanyang salita. Sa kanilang puso'y tumimo at sumibol ang pag-ibig at katuwiran ng Diyos. Mga kasapi sa iglesia na nasusuklam sa kalikuan at namumuhay ayon sa halimbawa ng kabanalan ni Jesus.
Mga alipin ang prinsipe ng katotohanan at liwanag, na ngayon ay ginawa ng kaibigan ng Diyos alang-alang sa kanyang minamahal na anak. Ang sabi po sa Juan chapter 15 verse 15, John 15:15. Juan 15 verse 15, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko na kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang lahat ng narinig ni Jesus mula sa Diyos Ama ay ibinahagi niya at ipinabatid sa kanyang mga tagasunod. Wala siyang inilihim. Tayo itinuring niyang matalik na kaibigan, hindi siya naglihim. Kaya nahayag sa atin ang buong kalikasan ng Diyos dahil kay Jesus. Purihin natin ang Panginoon na ibinilang tayong mga kaibigan at hindi na mga alipin. Mula sa pagiging manggagawa, patungo sa isang ugnayan na higit pa sa isang kapatid. Mula sa pagiging tauhan, tungo sa isang relasyon na espesyal bilang matalik na kaibigan. Nang dahil kay Jesus, ibiniling tayo ng Diyos na mga kaibigan na may malalim na ugnayang sagana sa nag-uumapaw na pag-ibig. Hindi na mga alipin. Meron na tayong matalik na pagkakaibigan sa Diyos by His own initiative through Jesus. Ang tanong, tinatanggap mo ba ang pakikipagkaibigan ng Diyos? Magkakaroon lang po tayo ng makabuluhan, successful, and happy relationship with God if we will reciprocate His action. Kung tutumbasan natin ang kanyang pagkilos, ang sabi ni Pablo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Be reconciled to God. Pakitas nga po ang kamay ng mga tao na karanas ng malalim na ugnayang may pag-ibig sa Diyos. Please raise your hands. Purihin po ang Diyos, Panginoon. At hindi dito nagtatapos ang lahat. Si Jesus po ay nanalangin sa Diyos Ama sa Juan 17:21-24 ng ganito. Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa 22, ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Purin po ang salita ng Diyos. Nanawagan si Jesus sa kapangyarihan ng Diyos Ama na pag-isahin ang lahat ng tao para sa kanila. Kung paanong si Jesus at ang Ama ay iisa, makailang beses po niyang binigyang diin ang kanilang pagiging isa, hindi pagkakaisa kundi pagiging isa, being one, na ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. Nang sa gayon ay maniwala ang lahat na si Jesus nga ang Mesiyas na sinugo ng Ama. Ang nais ni Jesus ay makita at madama ng mga tao ang kaparehong pag-ibig na meron siya. Kaya't ibinigay niya sa atin ang karangalang ibinigay sa kanya ng Ama bago palikhain ang daigdig. Ipinaranas ni Jesus sa mga tao ang kaparehong pagkilala, same honor, same nobility, same dignity, na ipinagkaloob sa kanya ng Ama para maranasan din natin ang malalim na ugnayang may pag-ibig ng Diyos at upang tayo maging isang katawan ni Jesus, ang Iglesia. Naging malinaw po sa ating pinagbulayan ngayong umaga na ang mga biyaya ng pakikipagkasundo at pagkakaibigan, ito ang ginawa ni Jesus na nais din niyang gawin natin sa iba. Sinabi ni Pablo na ang mga lingkod ng Diyos ay sinugo upang ipamalita at ipakiusap sa lahat na tanggapin ang pakikipagkaibigan ng Diyos. Bilang mga alagad ni Kristo ay inaasahan sa atin na gagawin natin ito. Ipamalita at ipamalas din natin sa iba ang pag-ibig
at pakikipagkaibigan na natamo natin mula sa Diyos. Ipamalas, ipadama. Sa practical application ay paano natin gagawin ito? Ito po ang tanong ko ngayong umaga. Paano mo isa sa katuparan ito? Kagaya po ng panalangin ni Jesus, pagkalooban nawa tayo ng Diyos ng isang pusong mapanalanginin at tunay nagmamahal, magkaroon nawa tayo ng kakayahan na ipadama sa iba ang mabiyayang pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos, nang sa ganun ay pagpalain din naman sila sa pamamagitan natin. Makita nawa natin ang kahabag-habag na kalagayan ng mga kaluluwang napapahamak at nangangailangan ng ating malasakit at tulong. Abutin natin sila at ipamalita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ipakiusap sa kanila na tanggapin ang alok na pakikipagkaibigan at pagliligtas ng Diyos. Nais ko pong ulitin na sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo ay pinawalang sala at nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Kagaya po ng sinasabi sa nabasa natin kanina sa Romans 5, verse 1, sa Romans 5, chapter 5, verse 1. Ang tao po ay pinatawad sa kasalanan at nagkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesus. Sa ating pagtatapos ay tanungin po natin ang ating mga sarili. Totoo bang nananampalataya ko kay Jesus? Baka naman kilala lang natin siya sa pangalan. O baka naman ang ating pananampalataya ay kagaya kay Satanas na nanginginig sa takot, subalit nagmamataas at hindi kailanman nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw lang ang nakatitiyak nito sa iyong sarili, kapatid. Salamat kung ang tunay ang iyong pananampalataya. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Pero kung hindi pa, ito na po ang pagkakataon para lumapit ka at tuluyang magpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang pananampalataya na kapagliligtas ay ang tunay na pagkakakilala at pananalig sa banal na Diyos sa kanyang tatlong persona, ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, si Jesus ang bugtong na anak na sinugo ng Ama para tubusin tayo sa kasalanan, nagpakasakit at namatay sa krus para iligtas tayo sa kamatayan at nabuhay na magmuli bilang pananagumpay sa kamatayan at bigyan tayo ng katiyakan na ang nananalig sa Kanya ay magkakamit din ng buhay na walang hanggan sa langit na Kanyang kaharian. At pangatlo'y ang banal na Espiritu na sinugo sa bawat isa sa atin pagkatapos na umakyat ni Jesus sa langit para turuan tayo at gabayan na mamuhay ayon sa kabanalan, ayon sa layunin ng Diyos. Inaasahan mula sa tunay na nananampalataya ang pagkilala at pagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang buong pagsuko ng ating mga sarili bilang alipin at lingkod ng ating Panginoon at mamuhay alinsunod sa Kanyang mga halimbawa. Si Jesus ang ating Panginoon at tayo ay Kanyang mga alipin. Ang alipin po ay sumusunod at nagpapasakop sa Kanyang Panginoon. Pag-isipan mo, kapatid, kapag hanggang sa ngayon ay ang sarili mo pa rin ang nasusunod. Malaking katanungan kung hindi ka patuluyang nakakalaya mula sa mga strongholds sa buhay mo na hindi na dapat. Sapagkat ang alagad ay isang tao nakaranas ng kapanganakang muli na ang buhay ay buong pusong nakatalaga sa pagsunod kay Kristo, sa Kanyang halimbawa, utos at misyon sa mundo. Ito po ay personal na karanasan at personal na kaugnayan sa Diyos. Kung hindi pa, manalangin kang makaranas ang ganito. Kung manalangin kang maranasan ang ganito. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mong katubiling lumapit sa ating mga pastor na naririto o sa sino mang kapatid sa iglesia para samahan ka sa panalangin. Pinagpala po ang tunay na nanampalataya at nakaranas ng Kanyang biyaya. Dahil kay Jesus ay binilang tayong kaibigan ng Diyos at pinagkalooban ng kapayapaan, pinatawad sa ating kasalanan
at itinuring ng mga matalik na kaibigan, hindi na mga alipin. At dahil sa ating panampalataya, ay binigyan tayo ng pribilehiyo at karapatan na maging mga anak ng Diyos at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa langit, kapiling ang kanyang minamahal na anak. Isinilang at nagkatawang tao nga po si Jesus dito sa lupa para sa atin. Papasukin natin si Jesus sa ating mga puso at tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ang dahilan kung bakit may Paskong ipinagdiriwang natin. Purihin po at pasalamatan natin ang Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat.